The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Some in the crowds who heard these words of Jesus said, "This is truly the prophet." Others said, "This is the Christ." But others said, "The Christ will not come from Galilee, will he? Does not the Scripture say that the Christ will be of David's family and come from Bethlehem, the village where David lived?" So a division occurred in the crowd because of him. Some of them even wanted to arrest him, but no one laid hands on him. So the guards went to the chief priests and Pharisees, who asked them, "Why did you not bring him?" The guards answered, "Never before has anyone spoken like this man." So the Pharisees answered them, "Have you also been deceived? Have any of the authorities or the Pharisee believed in him? But this crowd, which does not know the law, is accursed." Nicodemus, one of their members, who had come to him earlier, said to them, "Does our law condemn a man before it is first hears him and finds out what he is doing?" They answered and said to him, "You are not from Galilee, also are you? Look and see that no prophet arises from Galilee." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. One of the enemies of charity is being biased. Being biased. If you want to give, it must from your heart. It must be from your heart and not because of the other person. To make it simple, sabi nga, bakit mo binibigyan yan? Nakakaawa. Tapos sabi, ang tamad niyan. Di naman niya nagtatrabaho, laki-laki ng katawan. The next time, binibigyan mo pa rin. Nakakaawa eh. Hindi ka na natuto. Nagiging palabo yan. The next time sabi, binibigyan mo pa rin. Nakakaawa kasi. Later on, napansin nila, hindi na nagbibigay. Ba't di ka na nagbibigay? Nakakainis na. Nakakainis na. So, ang damdamin ng pagbibigay ay galing sa kanyang sarili. Di pa ba? No? Kung ano ang kanyang nararamdaman. Madalas, ang ating pagbibigay, depende rin sa ating nararamdaman. At napansin niyo ba ito? May mga kaibigan tayo na pinipilit nilang gawing kaaway natin yung kaaway nila. Napansin niyo ba yan? May mga taong ganon. Gusto nilang galit ka rin doon sa mga taong galit sila. Hindi kayo pwedeng maging charitable pag ganyan ang takbo ng isip ninyo. When you are easily swayed, sabi nga sa gospel, di ba taga Galilee yan? Ano ngayon? Di ba ba, ano? Bias eh. Bias. Mga minamahal na mga kapatid, magandang suriin ang ating mga pananaw. Nagbibigay ka lang ba dahil nakakaawa? Hindi ka na nagbibigay dahil nakakainis? Di ba ba? Because we are
easily swayed by how people look or the appearance of man. And God even alarm us that God does not see how we see things. Because man looks at the appearance, God looks at the heart. Nakakahiyaman ang kwentong ito, pero sinasabi ko ito. When I was in the pilgrimage, I got a news that there were stealing happening in our chapel in Greenbelt. Nagalit ako. Sabi ko, ba't naman sa loob ng simbahan may nawawala ng cellphone? Ano po? So, sabi ko i-check nyo. Kasi punong-puno na tayo ng CCTV. Nagreklamo na sa pulis. Nung pinakita sa akin yung CCTV, ang mga tirador, babae. Babae. Ano po? Maayos ang damit. Ha? Mga mukhang banal. Ano po? Kaya nga, madali kang nagdukutan kasi mukhang banal yung katabi mo, hindi ba ba? Ano? Kaya simula no, sabi ko, mag-ingat kayo sa mga katabi nyo. Ano po? Kung babae, lalo ka mag-ingat. Ano ba? Bakit? Kasi pag lalaking katabi mo, parang takot na takot ka. Bias eh. Di po ba ano? Hindi lahat ng maganda ang damit, maayos. Hindi lahat ng gusgusin, madumi. Mag-iingat kayo. Pagkamisan, kung sino yung mahalambak, yun ang mga nangurakot, di ba ba? Ano? Bato-bato sa langit, pero yun ang totoo. Kung sino yung mahahali ng bag, yan ang mga nangurakot. Sa isang kasalan, alam po ninyo, I never attend receptions. I never attend. Pero dito, gutom na gutom ako. So, kumain ako sa reception. Sabi ko lang doon sa nanay, pwede po bang doon ako sa ibaba? Huwag niyo na akong paupuin doon sa table set. Sabi, okay lang, Father. Di nandun ako sa ibaba. Ang ginawa naman, pinalipat yung mga ninong at ninang doon sa table. Ay, hindi ka rin makakain ng maayos. Di ba ba? Ano? Kasi daming tanong ng tanong. Kaya nga gusto ko doon para eat and go. Ay, naku, ito. Tapos tinanong nung isa, saan ka naka-assign, Father? Sorry. Tingin ko mukhang magdo-donate eh. Mukhang magdo-donate. Talagang pinahirap ko ang parokya ko. Talagang ikinwento kong kaawa-awa. Siyempre, baka magdo-donate, di ba ba? So, pagkatapos kong magkwento, sabi ba naman niya sa akin, ay, ang hirap ng parokya mo, Father. Madaming magnanakaw dyan, no? Alam nyo, hindi pa ako tapos kumain, binaba ko ng kutsara tinidor ko. At sabi ko, hindi naman po porke mahirap, magnanakaw. Yung iba nga po, nakabarong magnanakaw. Ay pagtingin ko sa kanya, nakabarong. Hindi ko na mabawi. And I excuse myself after saying, kahit gaano kayo kayaman, you will not be able to buy even a single minute of your life. Kahit gutom pa ako, iniwan ko na. Sinira niya yung kain ko eh. Ang hindi ko inaasahan, after 6 months, nalipat ako ng parokya. At pinasundo ako ng hindi ko kilala. Sabi ko, ano po problema ninyo? Pinasusundo po kayo ng amo ko. Sinong amo mo? Hindi ko naman kilala. Sabi ko, sino siya?
Nasaan siya? May sakit po. Nasa Makati Med. Sabi ko, ang layo ko. May kilala akong pari sa Makati Med. Sabi, kayo daw po ang gusto. Yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap. Gusto nyo, special pa yung pari na mag-a-anoint sa inyo. Tapos sabi ko, sabihin mo, hindi ako pwede. Sabi, Father, kayo rin, pag namatay, nangonsensya pa ito. So, napilitan ka pumunta. Punta ako doon. Nagpaalam ako sa chaplain ng hospital. Sabi, oo, ikaw nga ang hinahanap niyan eh. Sino ba yan? Kaibigan mo ba yan? Hindi ko kilala. Pagpasok ko sa kwarto, ang tawag namin sa ganong Christmas tree. Anong Christmas tree? Ang dami na naman nakasabit. Ano po? Iba't iba na ang kulay ng dextrose. Ano po? Christmas tree. Tapos tinitignan ko, hindi ko talaga makilala. Hindi ko makilala. So, sabi, gigisingin po ba natin, Father? Huwag na. O di, dasal. Para matapos na, dasal. Pagkatapos magdasal, nagising. Ano po? Nagising. Father, thank you for coming. Tapos sabi niya, naalala niyo ako. Magsisinungaling sana ako para hindi sumama ang loob. Sabi, pero sorry, hindi ko po kayo maalala. Sino kayo? Sabi niya, kumain tayo. Naku. Saan ko tayo kumain? Sabi niya. Doon sa isang kasalan. Di, nag-eliminate ako. Sabi, alin po doon? Yung pong sinabi ninyo na kahit gaano kayaman, hindi makakabili ng ilang segundo na kanyang buhay. Naalala ko. Gusto ko sabihin, ano ngayon? Hindi ko naman sinabi. Sabi ko, ano po nangyari? Na-diagnose siya na mayroon siyang colon cancer. Ganong kabilis yun eh, pag colon cancer. Hindi mo alam. Ano pa? Pag nalaman mo, malala na. Di ba? So, sabi niya, sorry Father. Nag-apologize siya. Sorry Father for what I have said. Ay, syempre, naawa naman ako. Nag-sorry na rin ako. Di ba ba? No? Nag-sorry ako. Umiyak siya. Umiyak na rin ako. Kasi nakakaawa eh. Di ba ba? No? But it's good to understand this. Do not commit the mistakes of being biased and judgmental because of what you see. Because of what you see. Sometimes we fail to recognize Christ because we are so biased with what we see. You want to be charitable? Learn from Saint Teresa of Avila that every time you look at a person, you try to find Christ in him or in her. Try to find Christ in that person. Hindi madali yun. Hindi madali yun. But for those who have a clean heart, they will see the face of God. If you remember the Beatitudes, those with a clean heart will see the face of God. Kaya kung hindi mo nakikita mukha ng Diyos sa ibang tao, baka hindi malinis ang puso mo. If we have failed to see the face of Christ from other people, it is not about them. It is about you. Because only those with a clean heart will see the face of God. Amen. We empty ourselves so that we can have God within us. Remember this.
Maybe it is a challenge for us. We don't have to wait for death and resurrection to see the face of God. We can see the face of God even now. But what prevents us? Having a heart that is not clean. What prevents us from seeing the face of God is having a heart that is not clean. With a clean heart, you will see the face of God. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. God, our loving Father, look upon your people as they draw near to the coming festivities. Bestow upon them abundance of heavenly grace, that helped by the consolation of this world, they may be impelled more readily towards higher goods that cannot be seen through Christ our Lord. And may Almighty God bless you and your family, the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. And may Almighty God accompany you. For we have celebrated the Eucharist. Go now in peace to love and serve the Lord.